paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Aktibo ba ang iyong ikatlong mata? Kaya mo bang makakita ng mga kakaibang nilalang katulad ng mga multo? Magpakatatag ka dahil ngayong gabi muli naming yayanigin ang inyong dibdib at bubuhayin ang inyong imahinasyon. Oh! Oh! To, Ta! lika! Bili ka? Opo! Aga-aga, nasa labas ka na kaagad. Medyo madilim pa. Baka hinahanap ka na sa inyo. Pabili na isang basong taho. Sandali tatakal kita. Aligyan pa na, Anibal. Oh, eto. Oh, tumiyak! Saan bahay siya? Galit ako sa kanya. Ha? Anong? Bakit biglang nag-iba yung tsura mo? At mga paa mo! Saan nakalutang sa akin? Saan bahay siya? Bunto! Gary, nabalita ano ba yung nangyari kagabi sa isa mong kasama sa pagtitinda ng taho? Na si Ingo. Bakit po, inay? Abi, akalain mo, pinagpakitaan daw ng multo. Ho? Multo? Oo, multo ng batang babae. Ay, hindi nga magkadaugaga ng pagkukwento sa mga kaibigan nyo eh. Pinagtatawanan lang naman daw siya. Paano naman kasi? Kilalang lasinggero yun. Kaya ayaw paniwalaan. Pero matagal na pong hindi umiinom ng alak yun, nay. O ibig mo sabihin, totoo yung sinasabi niya? Hoy, tinatanong kita. Ho?
Ewan ko, hindi ko po alam. Nako, kumain ka na nga lang. O, yan. Pagtiyagaan mo ang pritong kamote at mainit na kape. Ayos na po ito, Nay. Anak, ang mabuti mong gawin ha, kung magtitinda ka ng taho, iwasan mong mapadaan doon sa lugar na yon. Lalo na't madilim pa nagtitinda ka na ng taho. Abay, mahirap na. Baka mamaya sa susunod ikaw naman ang pagpakitaan nun. Balitang-balita pa naman dun na may batang babae na ginahas at pinatay. Yun at yun ang pinaghihinala ang posibleng nagpakita kay Ingo. Linda, Mario? umiiyak ka na naman. Ay, hindi. Bakit naman ako iiyak? Huwag ka na magkaila pa. Nakita ko Naalala mo na naman si Jenny? Linda, 1 taon na nga nakalilipas. Buhat ang mamatay ang anak natin. Siguro naman sapat na yun para makalimutan mo siya. Hindi ko kaya. Sa tuwing nag-iisa ako, lagi ko siyang naaalala. Para bang pakiramdam ko, naririyan lang siya at nakatingin sa akin. Humihingi ng katarungan. Hindi ba't kaya tayo umalis sa bahay at pinaupahan natin para makalimutan ang mga nangyari? Oo nga. Kaya lang, bilang isang ina, hindi ko maiwasan na maisip siya. Mahal na mahal ko siya. Oh, bakit? Wala ka bang narinig? Narinig na ano? Narinig ko ang boses ni Jenny. Tinawag niya ako. Umiiyak siya. Ano? Mario, dinig na dinig ko. Hindi ako maaaring magkamali. Boses yun ng anak ko. Wala akong narinig. Baka naman guni-guni mo lang yun. Totoo. Tinawag niya ako. At naririto siya. Naririto ang anak natin, Mario. Oh, Gary. Naubos ba yung tinda mong taho? Hindi ho, Inay. Ha? Ay, bakit? Hindi po ako nagtinda ngayon Bakit nga? Kasi po medyo masama yung pakiramdam ko. Isa pa, medyo matuwa ng bentahan ngayon. Kaya hindi na ako nagpilit. Ganun ba? Opo. O, edi sige. Mabuti nga yung makakapagpahinga ka. Mahirap na. Baka imbis na kumita ka ng pera pambili pa ng gamot yung problemahin natin. Nay, No, bakit? ano po kaya kung mag-iba na lang ako ng hanap buhay? Ano? O bakit mo naman naisip yun? Sawa na ako sa pagtitinda Ay, ano naman ang iniisip mong hanap buhay? Basta, bahala na. Kahit ano na lang. Huwag na lang ang pagtitinda ng taho. Ayoko na Teka, Gary. Bakit po? Akala ko ba hindi ka nagtinda ngayon? Hindi nga ho. O ano ito? Ha? Bakit may isang basong taho dito? Saan galing ito, anak? Bata, pwede ba sumali sa laro mo? Ha? Sige. Halika, sali ka. Halika, doon tayo, Saan? Doon! Bilisan mo! Sige. Teka, ano bang lugar to? Bakit naririto tayo? Tsaka, bakit may krus? Oo, cruise nga ang mga yan. Dahil nandito tayo. Dito, sa tirahan ko. Ha? Tirahan mo? Oo! Ayan o, tingnan mo. Nakasulat ang pangalan ko. Ha? Nariyan ang katawan ko. Sa ilalim ng lupa.
Hindi! Hindi! Panaginip? Napanaginipan ko na naman ang batang yun. Kailan niya ba ako lulubayan? Ay, maga na pala. Napasarap ako ng tulog ah. Anong oras na ba? Oy, 4:00 na ng umaga. Ang lamig ng hangin. Ay, ano yun? May naririnig akong tumatawang bata. Saan gagaling yun? Ano naman dito sa loob ng bahay? Ay, baka sa kapitbahay lang. Makapagluto na nga ng almusal. Ay, nako. Ano itong napakan ko? Taho? Saan galing ito? Masarap po yan. Ah, Sa inyo na. may bata. Nakalutang siya sa hangin. Ay, Diyos ka. Marta! 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 Nay! Ay! Ano po bang nangyayari sa inyo? May bata. Ha? Nakalutang doon sa hangin. Bata? Oh, ayan! Saan? Ayan siya, oh! Oh! Ha? Ay, ba't nawala? Wala naman noon ay. Kitang-kita ko kanina. Diyan siya nakatayo sa tabi ng upuan na yan, oh! At hindi nakasayad yung mga paa sa sahig. Baka naman po guni-guni nyo lang. Ano bang guni-guni ko lang? Ay, teka, Nay. Ano po ba itong nagkalat sa sahig? Bakit may mga taho dito? Saan ba to galing? Taho? Ang taho? Ay, Gare! Galing yan sa bata sinasabi ko. Siya ang may dala ng taho na yan! Uminom na ho muna kayo ng juice. Salamat, Donna. Matabang ho ba? Hindi. Tama lang. Bakit nga ho pala kayo napasyal? Na-miss nyo na ho ba itong bahay nyo? Hindi naman. Napadaan lang ako. Kumusta naman kayo dito? Okay naman ho. Nasa na asawa mo? Nasa trabaho po. Mamaya pang uwi nun. Kaya kami mag-ina lang ang lagi naririto sa bahay. Ganun ba? Oo. Mama! Ay, anak, halika. Mama! Magmano ka sa kanya. Mano po? God bless you, iho. Sino po siya, ma? Ay, anak, siya ang may-ari ng bahay na ito, Amboy. Ako si Linda. Ay! Kayo si Aling Linda? Ang nanay ni Jenny? Ha? Paano mong nalaman? At paano mong nakilala ang anak ko? Kasi po, lagi kaming naglaro. Kaya lang, lagi rin siya umiiyak. Ano? Anak, ano bang sinasabi mo? Totoo po yan, Mama. Oh, ayun nga siya. Doon sa may sopa, nakaupo. Nakatingin sa atin. Ha? Nakasuot po siya ng kulay pink na damit. Tsaka may ribbon siyang pula sa ulo. Iyon ang suot ng anak ko. Nang paslangin siya. Ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng anak mo, Donna. Baka naman nagbibiro lang ang anak mo, Donna. Hindi, Fredo. Sinabi niyang lahat ng pagkakakilanlan sa anak ni Aling Linda. At tama lahat ng sinabi niya. Kaya kinilabutan ako kanina. Hindi kaya may nakita siyang larawan ng anak ni na Aling Linda na naiwan nila? At galing doon ang yung mga sinasabi niya? Wala. Dahil bago tayo lumipat dito, nilinis ko ang lahat ng sulok. At kahit isang larawan nila, wala akong nakita. Tigilan nga natin yan. Tulog na tayo. Maaga pang pasok ko bukas. At kailangan kong gumising ng maaga. Sige. Ano yun? Oh, si Amboy.
Parang naglalaro sa labas. Hindi pa siya natutulog. Eh, sandali at papasukin ko na. Talaga naman oo. Bumalik ka agad ha. Oo. Antok na ako eh. Fredo! Si Donna yun ah. Bakit siya sumisigaw? Ano nangyari? Donna! Donna, ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Fredo, may nakita ako. Kalaro ni Amboy. Ano? Pero bigla siya nawala. Kalaro lang siya ni Amboy kanina. At sakto sa mga sinabi niya, isang bata nakasuot ng damit na kulay pink at ribbon sa ulo na kulay pula. At nakalutang siya sa hangin. Nasaan? At si Amboy, bakit wala siya? Ayun na nga rin ang pinagtataka ko. Nang mawala yung batang babae, nawala din si Amboy. Ano? Ay, Diyos ko, natatakot ako. Hindi kaya si Amboy ay... Ay ano? Ay, kinuha ng batang babaeng yun! Oh, Naririto siya sa kwarto niya, Fredo. Tulog Amboy? na tulog. Amboy, anak. Daddy, Ami, bakit po? Anak, anak, hindi ka ba umalis dito sa kwarto mo? Malis po. Ha? Saan ka nagpunta? Naglaro po sa labas. Sinong kalaro mo? Si Jenny. Nakita pa nga po namin kayo kanina. Sumigaw ka, Mami. Kaya umalis na lang kami. Ha? Anak. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Meron pa nga pong sinabi sa akin si Jenny. Anong sinabi niya sa'yo, anak? Sabi niya, sumama na daw ako sa kanya Ha? para hindi na kami maghiwalay. Ano? Pero, di pa ako pumayag. Kasi, ayokong iwan kayo eh. Pero sabi niya, babalik siya at maglalaro kaming dalawa. Kailan siya babalik, anak? Bukas po, ng ating gabi. Hindi alam ni Mario ang ginagawa natin. Sinabi ko lang sa kanya na pupunta ako sa isang kaibigan. Dapat simulan na natin. Siya ho si Lolo Mulong. Mahusay na albularyo at may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa. Ganun ba? Pumasok na tayo sa loob. Lolo Mulong, bakit ho? Naramdaman ko, narito ang pakay natin. Isang batang babae. Kakausapin ko siya. Alam kong narito ka. Kaya sige, magpakita ka. Makipag-usap ka sa amin. Naririto ang iyong ina. Anong nangyari, Lolo Mulong? Bakit biglang tumigil ang malakas na hangin? Umalis na siya. Hindi niya gustong makipag-usap ngayon. Pero bakit? Hindi ko alam. Ano ang gagawin natin ngayon? Hintayin natin kung kailan siya makikipag-usap sa atin. Ha? Kung handa na siya, siya mismo ang lalapit para makipag-usap. Pero Lolo, Hayaan natin siya sa gusto niya. gusto ko siyang makausap kahit sandali lang. Hintayin mo ang panahon. Katulad ng sinabi ko, kapag handa na siya. Pero kailan? Kailan niya ako kakausapin? Hindi ko masasabi. Hindi, Linda. Oh, Linda. Ah. Saan ka galing? Mario, Umaga na. gising ka pa? Hinintay kita. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Inaantok na ako. Hindi, ngayon na. Pero Mario... Narinig mo ang sinabi ko. Mag-usap tayong dalawa. Oh, sige, kung yan ang gusto mo. Maupo ka. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan ka nang galing.
at kung sino ang pinuntahan mo. Gusto ko magkwento ka sa akin nang walang labis at walang kulang. Amboy, Aba, bakit po? siguro naman, alam mo kung anong nangyari kagabi, hindi ba? Opo. Sabihin mo nga sa akin, anak. Bakit hindi nagpakita at nakipag-usap ang kaibigan mo? Yung ayaw niya kasi. Sinabi niya sa iyong dahilan? Di po. Basta lang, ayaw niya. Nag-usap kami ng daddy mo kanina. Ano naman po pinag-usapan niyo? Gusto niya umalis na tayo dito. Ah, Kasi natatakot siya para sa'yo. ayoko. Huwag tayo alis dito. Pero anak, Ayoko. Gusto ko dito. Gusto ko may kalaro. marami ka naman pwedeng makalaro sa lilipatan natin. Ako at ang papa mo. Ayoko. Gusto ko si Jenny. Ayoko merong ibang kalaro. Di tayo alis dito, Mama. Ayoko. Anak! Tulog na tulog si Nina. Kawawa naman siya. Hindi ko dapat na ginawa yun sa kanya. Natala ako ng damdamin ko, ng galit ko. Di bale mamayang paggising niya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagtatahan ko siya. Bah, ang lamig ng hangin. Nakakakilabot naman ang alulong ng aso na yun. Paano? Ito bang nakikita ko? Si Jenny, ang anak ko. Nasa may ulunan ni Linda. At hinahaplos niya ang buhok nito. Lalapitan ko siya. Anak. Unti-unti siyang naglalaho. Hindi, Jenny. Jenny, sandali lang, anak. Anak! Mario. Linda, Bakit? si Jenny. Naririto siya kanina. Naririto ang anak natin. Ano nang gagawin natin ngayon, Fredo? Kailangan na natin magdesisyon. Ayoko ng ganito. Gusto ko ng tahimik na buhay. Pero paano si Amboy? Ayaw niyang umalis tayo dito. Tayong masusunod to na hindi siya. Kaya bukas na bukas din, maghahanap tayo ng malilipatan. Dahil ayoko makasama sa bahay ang isang multo. Mario, iniisip mo pa rin bang nangyari kanina? Oo. Sa mga nangyayari, isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Hindi natatahimik ang anak natin. Galing ako sa estasyon ng pulis kanina at inalam ko ang development sa kaso ng anak natin. Anong sabi nila? May sinusundan na silang lead at maaaring sa mga susunod na araw, mahuli na nila kung sinong taong may kagagawan sa pagpaslang sa kanya. Sana nga. Sana nga'y mahuli na ang hayop na yon at pagbabayaran niyang kasalanan niya. Gusto ko mabulok siya sa bilangguan. Kailanman, hindi ko siya mapapatawad. Malapit ng mag-alas 5 ng hapon. Maya-maya lang naririto na yung si Fredo. Sana naman nakakuha na siya ng bahay na malilipatan namin at nang matahimik na kami. Teka nga pala, si Amboy, parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Baka nasa kwarto niya. Mabuti pa tingnan ko. Naririto na ako sa may pinto ng kanyang kwarto. Bubuksan ko na.
Amboy? Anak? Ha? Wala siya dito. Saan siya nagpunta? Baka sa labas. Titingnan ko. Amboy? Amboy, anak! Wala. Dati naman kapag tinatawag ko, sumasagot ka agad siya. Hindi kaya ibig sabihin nawawala ang anak ko? Hindi. Baka kinuha ang anak ko ng batang multo! Hello? Sino to? Donna? Bakit? Ano? Si Amboy? Sige. Uuwi na ako ngayon din. Bye! Pare, Emergency, pare. Kailangan kong umuwi. Ha? Ano nangyari? Nawawala yung anak ko. Pare, ikaw na bahala magsabi kay boss, ha? Kailangan kong makarating kagad sa bahay namin. Nasaan na kaya ang anak ko? Kanina ko pa siya hinahanap, pero hindi ko pa rin siya makita. Ay, Diyos ko. Saan ko pa siya pwedeng hanapin? Donna? Fredo! Mabuti naman dumating ka na. Si Amboy, nakita mo na? Hindi pa! Kanina pa nga ako nag-aalala. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Fredo, baka kinuha na siya ng batang multo. Maghiwalay tayo ng paghanap sa kanya. Baka nasa paligid lang siya. At kailangan makita kagad natin siya. Oo, sige. Pero sana, huwag ipahintulot ng Diyos na mapahamak ang ating anak. Gary. Hoy, kinakausap kita. Ho? Nay, bakit po? Ano ba? Bakit lagi ka nalang nakatulala dyan? Mukhang lalim-lalim ng iniisip mo. Gusto mo na bang mag-asawa? Ho? Hindi ho. O kung gano'n bakit ka ganyan? Wala ho. Baka iniisip mo kung anong magandang hanap buhay, di ba? Oo. Kung bakit naman kasi ayaw mo na magtinda ng taho sa umaga. Ay kung tutuusin, okay naman ang kita mo doon. Kahit papano, nakakabili naman tayo ng bigas at konting pang-ulam. Ano ba yan? Panay buntong hininga ka na naman dyan eh. Ano ba talaga gusto mo? Bakit nagulat ka? Nay, para po kasing may dumaan sa harap ko. Ano? Wala naman ako nakita. Para hong usok na biglang nawala. Ay nako, ano ka ba? Umaga kung ano-ano yung sinasabi mo. Balak mo ba akong takutin, ha? Inay, hindi ho. Nakita ko talaga. May dumaang puting usok sa harap ko at... Nay, ayun. Asan? Isang batang babae. Nakalutang sa hangin. Saan kaya nagpunta anak ko? Kanina pa ako naghahanap pero hindi ko siya makita. Pati si Donna, naghanap na rin sa ibang lugar pero wala. Saan ko pa siya maaaring hanapin? Ha? Parang kilala ko boses na yun, Boses ni Amboy. Pero nasaan siya? Bakit hindi ko makita? Teka, ang boses niya parang galing sa itaas ng puno. Tatalon ako dito, Hindi. Amboy, anak! Huwag mong gagawin yan! Huwag! Panoorin mo ako! Anak! Ako! Pakayain ko si Superman! Amboy, anak! Huwag! Please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario. Ay, Diyos ko. Doktor, tulungan niyo ang anak ko. Huwag niyo siyang pababayaan. Kami naman ba? Hindi ko kayo pwede pumasok sa loob ng emergency. Donna. Hayaan na natin sila. Fredo!
Makaliligtas ang anak natin. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Kawawa naman ang anak ko. Bakit nangyari sa kanya ito? Ang batang multo. Siya ang may kagagawa nito. Gusto niyang kunin sa atin si Amboy. Pero hindi ako papayag. Gagawin ko ang lahat. Huwag lang siyang magtagumpay. Oh, Linda. Bakit nagmamadali ka? Mario. Saan pupunta? Tumawag si Donna. Oh. Nasa ospital ang anak nila. Bakit? Ano nangyari? Tumalon daw si Amboy mula sa puno. Ano? At critical daw ang kondisyon nito. Bakit naman niya ginawa yun? Bakit siya tumalon sa puno? Si Jenny, siya ang pinaghihinalaan ng mag-asawa na may kagagawan ng lahat. Ang anak natin, Mario! Bakit ba hindi mapakali itong si Gary? Ay, kanina pa palakad-lakad doon sa may sala. Mukhang takot na takot ha. Ay, ano bang nangyayari sa anak ko? Wag. Lumayo ka. Ha? Lumayo mo ako. Ano yung sinasabi niya? Hindi ko naman gustong gawin yun eh. Sino kausap niya? Huwag kang lalapit. Wag! Hindi ko na gustong nangyayari. Lalapitan ko siya. Tatakbo ako. Hindi ko pauhuli sa'yo. Gary! Bakit? Tabi dyan! Ay, teka muna! Ano ba? Huwag mo na akong sundan! Anak! Hoy! Halika rito! Bumalik ka! Saan ka pupunta? Anak! Wala na siya. Hindi niya ako nasundan. Pero kailangan ko pa rin magtago. Dahil hindi niya ako titigilan. Hindi alam muna ako aalis dito. Para hindi niya ako makita. Hindi ako dapat matagpuan ng batang multo. Fredo, bakit ang tagal ng mga doktor? Ano na ba nangyayari sa anak natin? Kailangan ka lang doon na hindi siya pababayaan ng mga doktor. Pero baka... Hindi mawawalang anak natin. Magtiwala tayo. Fredo, sino yung batang babae na nakasilip sa may bintana ng emergency room? Lalapitan ko. Bata, ano ginagawa mo dyan? Hindi ka pwede dyan. Baka makita ka ng mga doktor, pagalitan ka. Nasaan ba ang mga magulang mo? At pinababayaan ka nila na... Kukunin ko na siya sa inyo. Ha? Isasama ko na si Amboy sa aking kinaroroonan. Jenny? Mamamatay na rin ang anak niyo! Isasama ko na si Amboy. Mamamatay na rin ang anak niyo! Hindi! Hindi! Fredo? Fredo, bakit? Jenny, ang doktor, lumabas na sa emergency room. Nawala na si Jenny. Mrs. Doktor, ang anak ko, kumusta na siya? Ligtas ba siya? Magsalita kayo, Dok. Sabihin niyo sa akin. Ligtas na ba ang anak ko? Salamat naman at ligtas na si Amboy. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa kanya. Lalo pat alam namin na may kinalaman si Jenny kung bakit narito sa ospital ngayon ang anak niyo. Bakit kailangan madamay kami sa nangyari kay Jenny? Bakit ginugulo niya kami? Wala kaming kasalanan sa kanya. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo dahil sa ginawa ni Jenny. Pero kami man, naguguluhan kung bakit nangyayari ito. Kung totoo, gusto namin siya makausap pero parang ayaw niya. Subukan kaya nating magpatawag ng pare. Sa kanila tayo humingi ng tulong. Baka sakaling iyon ang maging daan para matahimik na ang kaluluwa ng ating anak. Tuluyan na siyang nawala. Natagasan ko siya. Talagang hindi niya na ako nasundan.
Wala nang batang multo. Gary! Ha? Gary, bakit ka tumakbot nagtago? Ano ba nangyayari sa'yo? Hinahabol niya ako, Nay. Sino? Yung batang babae. Ano? Pero natakasan ko siya. Hindi na niya ako nasundan dito. Sino bang batang babaeng tinutukoy mo? Wala naman ako nakita. Siya. Ha? Yung batang babae. Na pinatay ko. Ano? Fredo, si Amboy. Tahan na. Wala ka nang dapat ipag-alala. Narinig mo nang sinabi ng doktor, di ba? Ligtas ng anak natin. Salamat, Diyos ko. Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Sige, tayo na. Di ka na. Ha? Ito na. Tingnan mo. Si Jenny, nakatingin siya ng matalim sa atin dalawa. Gising ng anak natin, Fredo. Amboy. Papa. Mama. Naririto kami, anak. Boy. Ako. Oo. Buhay ka, anak. Kasi di ako pumayag. Ha? Ha? Anong? Galit sa akin si Jenny. Kasi di ako sumama sa kanya. Pinipilit niya ako pero sabi ko, ayoko. Hindi ko kayo iiwan dahil mahal ko kayo. Anak. Papa, sorry. Mama, di ko sinasadya. Huwag ka muna magsalita, anak. Baka makasama sa'yo. May sugat ka sa ulo at sa ibang parte ng katawan mo. Sanhin ang pagkakabagsak mo galing sa punong yan. Dapat pala, di ko siya sinunod. Ha? Salbahe pala si Jenny. Pinilit niya akong tumalon. Yan pala, gusto niya akong mamatay. Ayoko na sa kanya. Ayoko na makipaglaro kay Jerry. Hindi ako papayag! Ayokong mag-isa. Gusto ko may kasama ako dito. Amboy! Bakit mo ginawa sa akin to? Sabi mo, kaibigan mo ko. Pero bakit ka tumanggi? Bakit hindi ka sumama sa akin? Hinaapi niyo ko! Nay, tama po bang gagawin ko? Oo, anak. Dahil yun lang ang makapagpapatahimik sa iyo. Pero paano? Baka saktan niya ako. Kailangan mo siyang harapin kung gusto mong makamit ang katahimikan sa buhay. Puntahan mo siya. Sige po, Inay. Pupuntahan ko siya. At sana nga tama kayo. Sana magkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Sana mapatawad niya ako. Sana, Inay. Desidido na si Donna at Fredo na umalis sa bahay natin. Kaya hindi na rin sila interesadong lumapit pa tayo sa pari para humingi ng tulong. Naniniwala sila na kung sila'y makakaalis na sa bahay natin, matatahimik na sila at hindi nagagambalain ni Jenny. Pero kailangan pa rin nating ituloy yun, Mario. Oo,
Dahil gusto ko na rin maging payapang kaluluwa ng ating anak. Pamimisahan natin ang kanyang puntod at pabibendisyonan natin ang ating bahay bago natin muling paupahan sa iba. At sana, huwag na silang guluhin ang ating anak. Nakahanda na yung mga gamit natin, Fredo. Paparating na mga maghahakot. Maya-maya lang nandito na sila. Nakakalungkot man. Pero kailangan natin gawin ito. Alang-alang sa katahimikan ng pamilya natin. Oo. Fredo! Fredo! Ang mga gamit natin, isa-isa naglalaglagan. Ha? Di kayo maaaring umalis! Ha? Fredo, si Jenny! Dito lang kayo! Magsasama-sama tayo! Jenny! Tigilan mo yan! Huwag mong gagawin yan! Wala kaming kasalanan sa'yo! Oo! Wala kayong kasalanan! Pero kailangan samahan niyo ako dito! Ayoko mag-isa dito! Pakiusap! Tigilan mo na kami! Hindi! Oh, may tao. Sino kaya ito? Huwag niyong bubuksan! Ako ang kailangan niya! Ako ang haharap sa kanya! Ha? Sino siya? Ang taong pumatay sa akin! Hinihingi ko ang kapatawar mo, Jenny. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Pinatay mo ko. Kaya dapat gantihanting kita. Hindi pa ba sapat sa'yong naninikluhod ako? Para patawarin mo? Kung talagang gusto mong patawarin kita, gawin mo ang sasabihin ko sa'yo. Ano? Sabihin mo. Gagawin ko. Pumunta ka sa mataas na building na yon. Ha? At pagkatapos, tumalon ka. Patayin mo ang sarili mo. Magpakamatay ka. At patatawarin kita. Gawin mo na! Ngayon din! Ganyan nga. Sige. Tumalon ka na, Gary. At patatawarin kita. Oo. Oo, Jenny. Huwag mo gagawin yan! Huwag kang tumalon! Nay, Huwag kang makialam dito. Hindi ka kasali dito. Sige na, Gary. Gawin mo na. Magaling ka sa akin, anak! Huwag kang tumalon! Ano pang hinihintay mo? Tumalon ka na. hindi. Ayoko! Ayoko! Salamat, anak. Salamat at pinakinggan mo ko. Hindi mo ginawang tumalon mula sa building na yon. Hindi ko kayang saktan ang sarili ko, Nay. Hindi ko kayang magpakamatay. May naisip ako para tuluyan ka na niyang lubayan. Anong naiisip niyo, Nay? Para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Isuko mo ang sarili mo sa mga alagad ng batas para mabigyan ng katarungan ang sinapit ni Jenny sa iyong mga kamay. Nay, Ayun lamang ang naiisip kong paraan, anak. Isuko mo ang iyong sarili sa mga may kapangyarihan. Salamat sa ginawa mong pagsuko sa anak mo, Emma. Ginawa ko lamang kung anong nararapat dahil nanay rin ako. At nararamdaman ko ang iyong nararamdaman. Ngayon, matatahimik na si Jenny. Saan man siya naroon ngayon? Nabigyan na ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Sana nga.
Sana nga, Mario. Dali niyo na yan. Inuulit ko. Maraming salamat sa iyo, Emma. Hindi ako matatahimik. Oh, Linda, bakit? Mario. Mario ang anak natin. Ayun siya. Galit na galit. Magpapaalam nung kami, Aling Linda. Mang Mario. O sige, mag-iingat kayo ha. Naway pala rin na kayo sa susunod yung pupuntahan. Tiyak po yun. Lalo pa ngayon, tapos na po yung problema niyo kay Jenny. Oo nga. Ano nga ang pala totoong nangyari? Bakit nagawa ni Gary yun sa anak ninyo? Sa sobrang tiwala, ni minsan hindi namin inisip na magagawa ni Gary yun sa anak namin. Mabait siya. At hindi namin kinakitaan ng kagaspangan ng pag-uugali. Paano niya nagawa? Ikunento niyang lahat sa amin. At ganito ang mga nangyari noon. Kuya Gary, pabili nga po ng taho. Oh, Jenny. Ang aga mo yatang nagising. Ang mami at daddy mo? Tulog pa eh. Kaya lang nagugutom na ako, kaya inapahan na kita. Pabili nga po ng taho. Sige. Pero, kailangan mo munang sumama sa akin. Oh, bakit? Kasi luma na itong nasa lalagyan ko. Kukuha tayo ng bago doon. Halika. Ah, talaga po? Oo. Ihahatid din kagad kita dito. Halika na. Sige po, sasama ko. Tayo na, kuya. Lingid sa aking anak. May masama palang balak sa kanya si Gary. At pagdating sa madilim na lugar, pinagsamantalahan niya si Jenny. At pinaslang. Paano niya naitago ang ginawa niya? Hindi namin nahalata. Dahil patuloy pa rin siyang nagdadaan sa amin at nagbebenta ng tinda niyang taho. Kunwari pa nga hinahanap niya si Jenny. Kaya hindi kami naghinala sa kanya. Yung pala pinatay na niya ang anak namin. Nakakalungkot. At nakakaawa palang nangyari kay Jenny. Pero ngayong hawak na siya ng mga pulis. Hindi ako papayag na hindi niya pagbayaran ng ginawa niya. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan. Tigilan mo na ako, Jenny. Tama na! Hindi! Samahan mo ako! Gusto ko tuparin mo ang sinabi mo sa akin! Magpakamatay ka! Jenny, Hindi kita patatahimikin, Gary! Hanggat hindi mo ginagawa ang pangako mo! Samahan mo ko sa kinalalagyan ko! Oo. Gagawin ko na. Di ba wala pang isang linggo yan dito? Bakit ganun? Ba't kayo nagkakagulo? Ano ba nangyari? Sir, may nagkamatay ho. Nagbigti sa kanyang Oo nga, sir. Ayan. Ano? Ayan o. Dulo. Sino? Malamit Mandila. Sino sa mga kasamahan nyo ang nagpakamatay? Sana naman magustuhan ni Gary ang mga niluto ko. Lahat paborito niya. Siguradong hinihintay niya na ako. Ay dapat na magmadali na ako. Pupunta na ako doon sa kulungan niya. Ang bango. Sa sarap ng amoy nito baka kulangin siya sa kanin. Ay di bale. Bibili na lang ako sa labas kung sakali. Makaalis na nga. At dadaling ko ng mga pagkain ito sa aking anak. Napabindisyonan na natin ang punto ni Jenny, pati na rin ang bahay natin. Sana naman, tuluyan ang matahimik ang kanyang kaluluwa. Sana nga, Mario. Nabigyan na rin ng hustisya ang nangyari sa kanya.
dahil nakakulong na ang taong nanggahasa at pumatay sa kanya. Pero may tanong lang ako sa aking isipan. Ano yun? Kung bakit hindi niya tayo kinausap tulad ng ginagawa niya kay Amboy, samantalang tayong kanyang mga magulang. Marahil dahil nakikita niyang lubos pa rin tayong nasasaktan sa kanyang pagkawala. Ayaw niyang maramdaman natin ang labis na pangungulila sa kanya. Kaya mas minabuti niyang huwag makipag-usap sa atin. Pero sa isang banda, masaya pa rin ako. Dahil kahit papano, nagpaparamdam siya sa atin. Ang ibig sabihin, hindi niya rin tayo natitiis. Mahal na mahal tayo ng ating anak. Tama ka, Linda. Kaya huwag natin kalilimutang puntahan siya dito sa kanyang puntod para maramdaman niya kung gaano natin siya kamahal at kailanman hindi natin siya makakalimutan sa buong buhay natin. Oo. Sana tuluyan ng matahimik ang batang multo. Sige na. Labas na yan. Baka mamaho pa yan dito. Sir, magandang umaga ho. Magandang umaga ho naman. Dadalawin ko sana ang aking anak. Oh. Sino ang anak nyo? Anong pangalan? Gary. Gary ho. Gary? Oh. Yung may kasong panggagasa at pagpatay? Oh, sir. Oh, Mrs. Hindi niyo ba napansin yung inilabas kanina? Ha? Alin ho? Yung natatakpan ng kumot? Oo. Yun ang anak niyo. Ha? Nagpakamatay siya kanina madaling araw. Sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Hindi. Hindi. Ang anak ko. Gary! Wala na si Gary. Sino pa kaya ang susunod? Ikaw, kaibigan, magtitinda ka pa ba? Huwag mong gayahin si Gary kung ayaw mong malintikan kay Jenny.